Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong 2005 ay ang taon kung kailan nag-cross ang landas ni Jel at Nessie. Si Jel ay naiulat na nag-aral sa Misamis Institute of Technology. Ang kanilang pamilya ay tahimik na naninirahan sa bayan ng Colombogan na matatagpuan sa probinsya ng Lanao del Norte. Simula bata ay gusto na ng mga magulang ni Jel na magkaroon sila ng maayos na buhay. Kaya nang ito ay makatapos ng college, naisip niyang mas may malaking posibilidad siya magkaroon ng magandang buhay kung papasukin niya ang pagmamarino. Kaya ito ay bumalik sa pag-aaral. Pagkatapos ng ilang taon, hawak ang kanyang diploma bilang marine engineer, si Jel ay nag-apply at mabilis na nakakuha ng trabaho. Habang nagpapromise siya ng experience upang makapag-apply sa ibang bansa, si Jel ay nakilala naman si Nessie May na mula sa Leyte. Ito ay naiulat na nakapagtapos ng Bachelor of Science in Office Administration. Bagamat laging malayo sila sa isa't isa, ang dalawa ay napanatili pa rin ang kanilang relasyon. Sa loob ng ilang taon ay kahit ilang beses nang nasubok ang kanilang relasyon, kalaunan silang dalawa ay nagpakasal din at ang pagsasama ni Nessie ay nagbunga ng dalawang mga supling. Kasabay ng paglaki ng kanilang pamilya ay ang lalong pagtindi ng kagustuhan ni Jel na mga ibang bansa upang mabigyan ng maayos na buhay ang mga ito. Pinag-igi niya ang pagtatrabaho at noong 2008, pinalad naman ito dahil natanggap siya at kahit mahirap ay iniwan niya ang kanyang mag-iina. Ayon sa interview kay Nessie, ang kanyang asawang si Jel ay laging sinisigurado na tatawag ng ilang beses sa isang araw. Kahit ito ay wala sa mga espesyal na okasyon, lagi naman ito nagbibigay ng mga regalo upang maramdaman ng mga bata na lagi silang iniisip ng kanilang ama. Ibinahagi din ni Nessie na kung iba mga Filipina ay problemado sa kanilang kabiyak o nobyo na seaman dahil sa babaero, nagloloko at mahilig sa sugal at alak, ni isang beses ay hindi niya yung naging problema. Sapagkat pagkatapos ng trabaho, si Jel ay diretso na agad sa cabin nito para tawagan silang mag-iina. Makikita mo din sa mga larawan na ito na si Jel ay palakaibigan. Sa loob ng ilang taon nitong pagtatrabaho ay nakarating na rin ito sa iba't ibang bansa. Sinigrado din ni Nessie na ang pinangpagurang sahod ng kanyang asawa ay hindi mapupunta sa wala. Kaya upang mapaikot ang pera at makatulong na rin kay Jel, siya ay nagtayo ng maliit na negosyo. Ang pagsasama ng dalawa ay hinangaan ng mga tao dahil sa diskarte at galing nila sa paghawak sa pera at kanilang relasyon. Kung matapos na ang kontrata ni Jel sa barko ay sinisigurado nitong magdadala siya ng maraming chocolates na paborito na kanyang mag-iina. Kalaunan, si Nessie ay nagdesisyon din na maging barangay kagawad. Ayon dito, sa tuwing uuwi ang kanyang asawa, si Jel ay meron lamang 2 buwan sa Pilipinas bago na naman ito sumampa papalik ng barko. Kaya sinisigurado nitong siya ang maghahatid sa kanyang mga anak. Inilalabas din ito ang kanyang mag-iina pati mga kamag-anak sa outing. Tinutulungan din ito ang kanyang misis sa negosyo nito at si Jel ang nagiging delivery driver. Kung ito ay nasa bansa ay hindi niya naging problema na nauubos lamang ang sahod ng kanyang asawa sa alak, sigarilyo o sugal dahil mismong si Jel ang gustong mag-focus sa kanyang mga anak at pamilya. Ibinahagi din ni Nessie na kahit saan madestino ang kanyang asawa ay hindi nagiging problema dito ang magkaroon ng kaibigan dahil natural itong mabait. Kung ito ay merong access sa Wi-Fi, si Jel ay laging tumatawag sa kanya kapag break time, lunch time, 3:00 ng hapon at tuwing bago ito matulog sa gabi. Noong 2024, si Jel ay naiulat na nagtatrabaho bilang deck fitter sa Rio Tinto Marine Vessel pero ito ay nakasakay sa bulk carrier na RTM Zhenghe. Sa kontrata ay nakalagay na ang malaking cargo vessel ay babiyahe mula China patungong Western Australia. Hindi na bago kay Jel ang rutang yan dahil hindi yun ang unang beses na ito ay nakapunta sa Australia. Ayon kay Nessie, sa ganda ng performance ni Jel sa trabaho ay 5 taon na ito sa Rio Tinto Marine Vessel. Ang mga kaibigan nito sa barko ay nilarawan din ng marino na napakabait, gentle, open-minded at ito ay laging handang tumulong na ibahagi ang kanyang eksperto bilang deck fitter sa mga bagong seaman. Noong December 24 ng nakaraang taon ay ibinahagi ni Nessie na bagamat malayo at nasa trabaho si Jel, hindi nito nakaligtaan na kausapin siya lalo na noong bisperas ng Pasko.
Silang mag-asawa ay masayang nag-usap sa video call. Ang kanyang asawa na laging inaalala kanilang mga anak habang nasa barko ay ipinakita ang ilang mga laruan na binili nito na dapat sana ay iregalo niya sa Pasko. Ngunit sa kadahilanan na hindi pa tapos ang kontrata nito ay sinabi ni Jel na dadalhin niya ang mga ito pabalik sa Pilipinas. Nang sumapit ang Pasko ay kahit magkalayo ay masaya pa rin silang mag-asawa na nabati nila ang isa't isa. Paulit-ulit si Jel na sinabi na babawi siya pag ito ay nakauwi na. Nagbabala din ito kay Nessie na baka hindi na siya makatawag sapagkat ang ruta na kanilang dadaanan ay walang signal. Natapos ang December 25 at hindi na nga naulit ang pagtawag nito. Kinabukasan, December 26, bandang alas 8 ng gabi, isang tao ang nagmamadaling pumunta sa bahay ni Nessie. Nang makita nito ang Pinay, ito ay nagpakilala na siya ay mula sa agency ni Jel na Anglo-Eastern. Nang mabasa niya ang sulat, ang mga luha ni Nessie ay bumagsak at ito ay napasigaw na lamang. Ang mga kamag-anak nito ay napasugod sa kanyang bahay at mabilis na mga itong dinamayan si Nessie. Nang mahimasmasan ay doon pa lamang sinabi sa kanila ni Nessie na nakalagay sa sulat na ang kanyang pinakamamahal na asawa ay nawawala pala. Hindi ko po alam ano yung gagawin ko kasi ang tanong ko sa isip ko, bakit mawawala? Nandun lang sa barko. Sa sulat na mula sa agency, ang 44 na taong gulang na si Jel ay di umunong huling nakita noong December 26. Halo-halong emosyon na kanyang naramdaman sa nangyari. Pero ang mas masakit ay kahit gusto niyang tumulong sa paghahanap ay hindi naman niya alam kung paano at sino dapat ang kanyang kontakin. Dami pong gumugulo sa isip ko kasi hindi ko maintindihan kung ano nang nagkagawa ng investigasyon sa ngayon. Tinangka nitong tanungin at kontakin ng mga kasamahan ni Jel sa barko, ngunit tikom ang bibig ng mga ito dahil sa umuusad pa ang investigasyon. Sa tindi ng epekto ng pagkawala ni Jel sa kanya, ang mga nakapending na orders na dapat sana ay sa bagong taon ay kinansela lahat ni Nessie sapagkat hindi siya makapag-concentrate sa pagtatrabaho. Bukod sa hindi siya makatulog ay dahil sa lagi niyang iniisip si Jel, ibinahagi din niya na nag-aalala siya sa kanyang mga anak. Ang kanilang mga anak na sanay na laging kausap si Jel ay nagsimula ng magtanong kung nasaan ito at kailan babalik ang kanilang ama. Sa kadahilanan na maraming balita ang mas nakakuha ng atensyon ng mga Filipino, ang tungkol sa nangyari kay Jel ay napick up lamang ng mga news outlets sa bansa noong December 30, 4 na araw pagkatapos nitong maiulat na nawawala. Base sa mga reports bukod sa agency ni Jel, wala nang ibang sektor o ahensya ng gobyerno ang lumapit kay Nessie para magbigay ng tulong. Nang maipaalam naman sa Philippine Coast Guard ang nangyari, ang mga ito ay mabilis na nagpadala ng isang helicopter na umalis sa Zamboanga International Airport sapagkat nang mawala pala si Jel ay nasa teritoryo ng Pilipinas ang barko. Ayon sa kapitan nito ay mula China ay kailangan nilang dumaan sa Pilipinas dahil doon ang ruta patungo sa susunod na bantala na dapat nilang titigilan. Sa tansya nila, ang cargo vessel ay may layong 111 nautical miles ng northwest ng Zamboanga City Pier. Gamit ang mapa ng Pilipinas ay nagawa kong makita na ang barko ay tinatayang malayo lamang sa lupa ng 96.4 miles o 155 kilometers. Pero sa 4 na oras na pag-iikot ng Coast Guard sa parting yan at northwest ng Bungo Island sa Basilan ay hindi nila nakita si Jel. Ngunit hindi na ako nagtataka na wala nga sila makikita. Dahil nang magsagawa sila ng search and rescue operation ay noong December 28, 2024 na pala. 2 araw pagkatapos may ulat na nawawala ang 44 taong gulang na marino. Hindi maipaliwanag ni Nessie kung bakit late na ang PCG na umaksyon, pero maaaring ang komunikasyon sa bawat ahensya ay nahuli dahil sa Christmas holiday at maaaring ang mga opisina ng gobyerno ng Pilipinas ay nakabakasyon pa rin. Sa interview sa mismong mga piloto ng helicopter ay binahagi nito na wala silang nakita sa kanilang paghahanap kundi ang maliliit na bangka ng mga mangingisda at pailang-ilang small debris tulad ng kahoy at iba pa. Nang wala silang makita ay niluwakan pa nila ang paghahanap sa Holosulu Island pero mga bangka at mangingisda lamang ang kanilang nakita. Nang matapos ang search and rescue operation ay sinabi ng Coast Guard na ide-deploy nila ang kanilang barko na BRP Capones para makatulong sa paghahanap. Nanawagan din sila sa ibang mga tao na nagmamay-ari ng malaki o maliit mang bangka o kahit barko na kung makita nila o mamataan si Jel ay agad nilang ipaalam sa kanila.
Yan ang huling ulat tungkol sa paghahanap ng PCG sa Marino. At dahil sa mas marami ang interesado sa balita tungkol sa bagong taon, ang sunod na mga reports tungkol sa coverage na nangyari kay Jel ay lumabas pagkatapos ng New Year. Base sa interview sa crew ng cargo ship kung saan nagtatrabaho si Jel, ay hindi mabilis ang takbo ng kanilang barko. Ang klima ng dagat ay kalmado at sumatotal, isang magandang araw yun para magtrabaho sapagkat walang malalaking alon. Noong umaga ng December 26, ang kanilang team na kinibibilangan ng 8 marino kasama si Jel ay naglakad patungo sa harap ng barko. At dahil sa mahigpit ang kanilang boss sa pagpuputupad ng safety regulation, nagpatotoo ang crew na hindi sila lumalabas o nagtatrabaho ng walang safety helmet, mga gamit o tools at walkie-talkie. Sa kanilang salaysay bandang 9:00 ng umaga, si Jel na isang deck fitter ay pumunta sa direksyon ng Buson Store. At yun na ang huling beses na ito ay nakita. Bandang 10:00 ng umaga, ang lahat ng crew ay panandaliang nagpahinga dahil sa tea time na lagi nilang ginagawa ng 10:00 ng umaga. Yun ang kauna-unahang beses na napansin nila na hindi nila kasama si Jel. Upang masigurado na okay lamang ito, tinanong nila ang bawat miyembro ng crew. Pero ni isa sa mga ito ay walang makapagsabi kung nasaan si Jel. Kaya mabilis nilang inalertuhan ang kapitan ng barko. Nang makumpirma na nawawala nga si Jel at makarating ang crew ng cargo ship sa Pilbaras, Australia, ang kapitan ay agad kinontak si Chaplain Reverend John Chong para kausapin at bigyan ng emotional support ang lahat ng mga katrabaho ni Jel na naapektuhan sa pagkawala nito. Sa interview sa Chaplain ay binahagi nito na noong pumunta siya sa barko ay lahat ng mga ito ay malungkot sa sinabi ni Jel. Pero pagkatapos niyang makausap ang mga ito ng ilang oras at paliwanagan na minsan sa buhay ng tao may mga pangyayari talagang hindi natin maintindihan. Minsan kahit masakit, ang kailangan na lamang nating gawin ay mag-move on at ipagpatuloy ang buhay. Pagkatapos noon, ayon sa Reverend ay nagbago ang mood ng crew. Ang ilang mga Filipino naman na na-interview ay sinabi na ipinagdadasal pa rin nila na sana isang araw ay makita si Jel. Pero ang pag-asa na yan ay nawasak nang kumpirmahin ng Philippine Coast Guard na noong magsagawa sila ng search and rescue ay meron pala silang nakitang safety helmet. Ito ay nakumpirma na pagmamayari ng cargo ship na RTM Zhenghe kung saan nagtatrabaho si Jel. Ngunit dahil sa wala silang nakitang bangkay o katawan, maingat o ayaw nilang kumpirmahin na ang may-ari noon ay si Jel sapagkat wala naman silang ibang pruweba. Nang marami nang nagpo-post sa social media tungkol sa pagkawala ni Jel, ang ilang mga Pinoy ay hindi naman maiwasang magsabi na maaaring hindi aksidente ang nangyari. Sa halip, ang ilan sa kanila ay nagsabi na marahil itinulak ito ng isang taong may galit o inggit sa kanya. Nang tanungin si Nessie tungkol sa issue niyan, sinabi nito na ni isang beses ay wala namang nabanggit si Jel sa kanya na merong taong may galit, inggit o sama ng loob dito. Ibinahagi niya na noong December 25 ay nagparty ang crew ng kanyang asawa pero wala naman itong nabanggit nang makausap niya pagkatapos ng party. Idinagdag ni Nessie na nabanggit ni Jel sa kanya dati na halos lahat ng mga Filipino na kasama nito ay puro mga baguhan at walang gaanong karanasan kaya lahat ng mga ito ay masunurin. Ang masakit lamang sa kanya ay ni isa sa mga ito ay hindi man lamang gustong makipag-usap sa kanya. Ngunit kahit anong pilit niya na pinawalain ang kanyang sarili na maaaring aksidente lamang ang lahat, hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang posibilidad na ito ay maaaring itinulak nga kaya ito ay nahulog sa barko. Ngunit ang teoryang yan ay mahirap mapatunayan sapagkat wala palang CCTV sa cargo ship. Sinabi ni Nessie na sa halip na security footage, ang barko ay meron lamang audio recording. Ang posibilidad din na makitang buhay pa si Jel ay 17% hanggang 25% lamang. Ngunit ang porsyento na yan ay mula sa kalkulasyon ng AI o robot. Pero ayon naman sa taong ito mula Reddit, ay napakaliit ng tsansa na mabuhay ang isang tao kapag nahulog ito sa malaking barko. Sinabi nito na kapag malaki ang barko ay marami din ang mga tubig na ibinubuga nito para lumutang. Ibig sabihin kung ikaw ay mahulog sa gilid, harapan o likuran, sa lakas ng tubig na nakakapaligid dito kung ikaw ay nahulog, maaari kang humampas sa katawan ng barko o mahila ka pailalim o ang malala ay mahila ka papunta sa engine o propeller na magiging dahilan ng mabilis mong kamatayan. Kung mahulog at makalayo ka man sa barko ay maaari ka namang mamatay sa hypothermia, na tawag kung ang temperatura ng katawan mo ay bumaba ng 95 Fahrenheit o 35 Celsius.
Kung ikaw ay magka-hypothermia ay hindi ka lamang lalamigin, pero mag-hallucinate ka din na kalaunan ay magiging dahilan ng iyong kamatayan. Ipagpalagay na natin na nahulog nga si Jel ng alas 9 ng umaga sa barko at walang gaanong malakas na alon ng panahon na yun. Pero delikado pa rin ang buhay niya dahil kung magpalutang-lutang siya ng matagal ay may posibilidad na manghina ang kanyang mga binti kakalangoy. At alam nating lahat ang mangyayari kapag napagod ang mga muscles natin sa binti. Yan ay magiging resulta ng cramping o pulikat sa Tagalog. Kung walang makakita sa kanya, si Jel ay maaaring malunod na magiging sanhi ng kanyang kamatayan. Ngunit kahit mas malaki ang posibilidad na patay na si Jel, ang misis nito ay matindi pa rin ang paniniwala na ito ay buhay pa rin. Kung nasaan ka man ngayon, magpakita ka na sa amin. Hinahanap ko na ng mga anak natin. Miss na miss ka na ng mga anak mo at ako. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.